So mga sangkay, sabog na naman po ngayon ang balitaan tungkol kay Vice President Sara Duterte. Ayun na nga, no? Si Vice President Sara Duterte ay viral na naman ngayon kasi umatras na naman daw po mga sangkay sa isang hearing. So bakit kaya parang takot na takot po si VP Sara, no? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Kasi ito yung bagong balita ngayon. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagdalo sa pagdinig sa House Committee on Justice ngayong Miyerkules. Kaugnay po ito sa kanyang impeachment complaint at hindi ko po alam mga sangkay, no, bakit parang takot na takot po si VP Sara na may mabunyag sa hearing na ito. Kasi ngayon mga sangkay, nag-start na nga po yung hearing na naman patungkol po dito sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. At ewan ko mga sangkay, kung kayo, ano ang nakikita nyong dahilan? Bakit parang iwas na iwas po ang ating Vice Presidente? Kasi eto nga po mga sangkay, ayon sa balita, kanina nag-start po ito. Opisyal nang binuksan ng House Justice Panel ang pagdinig para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At titingnan daw po nila mga sangkay kung mayroong probable cause for impeachment. At ngayon, tingnan po ninyo mga sangkay. Umatras po ang ating Vice Presidente. At ayon dito, ginagamit lamang umano, ayon sa Vice President natin, ginagamit lamang umano ito upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial kaugnay ng hindi niya pagdalo sa pagdinig. Okay. So, that's the reason, mga sangkay. Ngayon ito, basahin po natin. Nakita ko na naman yung syukran eh. Ayon po dito, mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasaraan ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho, at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. So ito na naman po tayo mga sangkay, gamit na naman po itong kahirapan na nangyayari sa Pilipinas sa gulo ng politika. Parang lahat na lamang po ng issue idadawit po ang mga kababayan natin. 'Di ba? Lagi pong ganun. Yung mga kababayan nating naghihirap, yung mga kababayan nating nasa laylayan. Ang investigasyon, ito na ang palusot. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ng ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban daw po sa kanya. Kumbaga, hinahanapan lamang daw po siya ng butas doon. Fishing expedition, sabi po niya. Pero, alam nyo, mga sangkay, ako wala akong problema kay VP Sara. Nire-respeto po natin yan. Binoto ko yan. Tsaka Vice President po natin yan. But, ito yung tanong natin, mga sangkay. Bakit parang siya lang ang official na ganito, no? Parang ayaw dumalo, ayaw umattend. Mga sangkay sa mga hearing, umiiwas. Nakapagtataka eh. 'Di ba? Muli, inuuna ang politika kaysa kapakanan ng milyong-milyong Pilipino.
na hirap dahil sa mahal na bilhin. Gamit na naman po yung mga Pilipino. Tapos yung hirap na salita. Ay, nako po, mahal kong Pilipinas. Bakit kaya ganito yung mga politiko sa ating bansa? Kapag ka naiipit, gagamitin po yung mahihirap. Gagamitin yung mga kahirapan. Gagamitin yung mga Pilipino. Halimbawa na lang, ito yung isa sa mga gasgas na sa Pilipinas eh. Kapag ka naiipit, sasabihin, ayaw ng taong bayan na ipatawag sila. Ayaw ng taong bayan na imbestigahan sila. Ayaw ng taong bayan na ginaganyan sila. Pero mga taga-suporta lang naman nila yung ganun. Hindi naman po tumutukoy sa supermajority. Malinaw na walang patakaran sa nagsasabing kailangan personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. So dito, mga sangkay, sabi pa nga po ng Committee on Justice chairman, hindi kailangan o hindi po obligadong dumalo si VP Sara. Pero kapag hindi siya dumalo, mas maiipit siya lalo. At mas mapapadali ang proseso. Kasi hindi nga po siya dumalo eh. Ganun po ang mangyayari dyan, mga sangkay. Hindi niya maipagtatanggol yung sarili niya. So, matidiretso to sa Senado. At pag doon sa Senado, no choice na yun. Kailangan na pong simula ng impeachment. Wala nang dapat pang gawin ang committee, kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Talaga ba? Ibabasura pero hindi dumalo. Yun ang problema. Parang malabo po yata yun. No? Parang malabo po yun na ibasura yung mga reklamo gayon na hindi nga po siya dumadalo. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino. Teka lang, paano kaya siya nakakatulong? Ito, hindi naman sa binabatikos natin sa VP Sara, pero yung tanong ko lang, paano nakakatulong sa mga Pilipino? Lalo na sa pagbibigay ng paalala. Paalala, ang daming reporter na nagbibigay paalala. Diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Ewan ko ba dito, mga sangkay? Kaanuhan na lang to eh. Kayo, anong nakikita niyong dahilan dito? Ba't ayaw niyang dumalo, mga sangkay? Sabi dito, guilty si Piatos. Avoidance is the key. Walang makakatalo kay VP Inday. Attend ka muna, be. Dapat ituloy ang hearing in absensya para lumabas na ang lahat ng ebidensya. Lalo na ang mga bank record. Uy, yung bank record matindi yun. Takot lang yan. Baka kung ano pa masabi niya. Actually, yun din ang tingin ko, mga sangkay. Natatakot ata si VP Sara. Baka madulas eh. Pero yun na nga, mga sangkay, ulitin ko, wala naman tayong problema kay VP Sara, no? Yun lang, napapatanong lang tayo, napapaisip. Bakit parang takot na takot po siya maimbestigahan? Takot na takot siyang matanong. Ano kayang reason? Kayo po magkomento, mga sangkay. No? Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.